Welcome to Donmar TV News Channel. Kasi hindi na nag-iisip yung mga yan, wala na utak. Talagang mga ginagawa lang nila kung ano yung mga pinapagawa sa kanila. Kaya sila nandyan sa Kongreso at kaya bakit sila inilagay ni Joma Sison at ng Central Committee ng CPP, NPA, NDF sa Kongreso. Kasi maaasahan silang gawin kung ano ang dapat pinapagawa sa kanila. Mga alila lang sila ng CPP, NPA, NDF. Hindi sila representante ng Pilipinas. Hindi. Importante ba yun? Kailangan ba natin yung kanilang investigasyon? Ano kalokohan yun? Di ba? Sila na nga yun, di ba? Proud. Umamin na nga sila, di ba? Tsaka di naman natin kailangan yung input nila. Alam naman natin kung sino yan, di ba? So, in fact, sa National Task Force, hindi namin pinapansin si Marco Balbuena. Unless gusto naming tumawa, di ba? Yun. Pero very inconsequential. Pagka ganun kasi kausap mo General Zamudio, mga sinungaling, hindi namin pinapansin yan. So, but it's really the goal, di ba? Ang kapal ng mukha, maggaganyan pa, mag-statement pa na ganyan, di ba? Earlier, meron din nilabas yung unicorn na yan. Ano ba sinabi ng unicorn na Marco Balbuena na yan, di ba, na pinagmamalaki niya yung kanyang anti-personal mind na yan, di ba? Pero ano ba yung nararamdaman nating lahat dito? Pero siguro sa buong Pilipinas, lahat tayo nagluluksa at talagang galit na galit, di ba? Dahil hindi mo naman kailangan maging magulang para maramdaman yung hapde ng nararamdaman ng nanay ni Keith Absalon. At saka siguro yung asawa, yung mga mahal sa buhay ng mga pinatay ng CPP, NPA, NDF, hindi mo kailangang maging nanay or anything. Kailangan mo lang maging tao. Kaya yung sinasabi ni Yusek Noy na hanggang sa international levels dapat umabot dito kasi ang terorismo ay hindi yan problema sa Masbate, yung nangyari na yan. Hindi yan problema sa Pilipinas. Problema yan ng buong mundo. Itong krimen na ginawa ng mga teroristang ito ay hindi krimen na ginawa sa Masbate lang at saka sa Pilipinas lang, kung hindi sa buong humanity, sa buong sangkatauhan. It's a crime against humanity. No? Ano bang ginawa ni Keith Absalon? 21 years old. Very gifted athlete, most valuable player. Diba? Napaka-bright ng future. Nag-bike lang siya, tapos ngayon wala na siya. Diba? Para sa atin na umandar na sa buhay, na alam na natin kung gaano ka-precious ang buhay, diba? Pero wala, nabawi na sa kanya. Para saan? At saka hindi yun aksidente, sinadya, nakita ng mga CPP, NPA, NDF, itong mga unarmed civilians, at saka on their own, kasi di ba pinagmamalaki ng unicorn na si Marco Balbuena na self-detonating yon, self-commanded sila, sila nagdesisyon para sumabog, hindi yan yung naapakan lang at saka sumabog. Sa madaling salita, nakita nila kung sino at alam nila kung sino yung papatayin nila. Sinadya nilang patayin itong 21-year-old na si Keith Absalon. Ano bang ginawa ni Keith? May baril ba siya? Wala siyang baril, nagbabike lang siya. Diba? Katulad natin, mga very ordinary and harmless na activity. Yan yung ikinamatay niya. Kasi ang bansa natin ay may mga salot na CPP, NPA, NDF na kung saan, hindi lang naman yung NPA na yan, hindi naman siya nag-act na sila lang. Isang buong framework, isang buong structure na suportado sila ng CPP, NPA, NDF, mga salot na hanggang sa Kongreso na dyan, enablers at saka protectors at defenders nila. Yung mga prente nila na karapatan, CEGP, NUJP, na pinagtatakpan pa sila ng mga kongresista na proud na inihalal daw sila pero hindi nila kayang kondenahin itong pagpapakahirap ng mga terorista sa ating mga taong bayan. Diba? Kasi bakit? Kasi yan sila Carlos Zarate ay mga high-ranking party members ng CPP, NPA, NDF. Yun lang yun. Ano ang reaksyon nyo dito, ma'am? Kasi one time, si Dr. Ben Caralde ng Pantay Bayan, sabi niya, itong grupo na ito, para itong orkestra, merong nag-orchestrate. Ang sabi ni Joma Sison sa miyembro ng New People's Army,
launch more attacks to force peace talks. Yan. So mag-launch ng maraming pag-atake para mapilitan yung gobyerno na pag-usap. Ngayon, ito naman ma'am, yung mga kaibigan mo sa Kongreso, magkakasama sila. Lahat may nakalagay na resume peace talks. Resume peace talks. Lahat ito yung mga kaibigan mo ma'am. Ang dami nito eh. 3 na babae at saka 3 lalaki na mga kaibigan mo sa Kongreso. Yeah. So, kasi General Sabudio, akala kasi nila, ilusyon nila, representante sila ng Pilipino, pero hindi. Representante sila ni Joma Sison, mga Atchoy at Atchay sila ni Joma Sison, at ang nire-represent nila ay ang CPP, NPA, NDF. So kung ano ang kumpas ni Joma Sison at ng CPP, yan ang sinasayaw nila Sara Elagok, Arlene Brosas, kumpas na kumpas sa mga utu-utong Atchoy at Atchay. Kahit na pagpapakahirap na sa ating mga taong bayan, kahit na yung si Kids Absalon, hindi nila kukondenahin yan. Bakit? Kasi hindi na nag-iisip yung mga yan, wala na utak. Talagang mga ginagawa lang nila kung ano yung mga pinapagawa sa kanila. Kaya sila nandyan sa Kongreso at kaya bakit sila inilagay ni Joma Sison at ng Central Committee ng CPP, NPA, NDF sa Kongreso. Kasi maaasahan silang gawin kung ano ang dapat pinapagawa sa kanila. Mga alila lang sila ng CPP, NPA, NDF. Hindi sila representante ng Pilipinas. Hindi. Yes, ma'am. Ako lang naman, ma'am. Dadagdagan ko lang kasi tingnan natin yan doon sa Ano ba yung peace talks na yan? Yeah. Yan ay isang opportunity na naman nila mag-consolidate ang forces. And at the same time, tandaan natin, General Jerry, iba na ang panahon ngayon eh. Yeah. There was a time, yung peace talks mismo ay pinapanawagan ng mga tinatawag nating intermediary countries, kagaya ng Norway. Mapapansin mo ngayon, wala nang tawag ng ganyan. Nag-iisa na lamang ang boses nila, wala nang sumusuporta. No? Kaya kumukuha sila ngayon ng simpatya mula sa international community, hoping na pinapakita nila dyan na we are here for peace. Pero ang hindi nakikita, yung nasa ilalim ng ginagawa nila. Unfortunately, nakikita na ngayon ng mga nasa labas. Kaya nga, engage ko palagi dyan, kahit na sila mag-rally dyan sila, kahit napugutan nilang sarili nilang mga ulo, walang papansin sila. Hanggat sa walang magpapumansin sa kanila, walang mangyayari dyan. And they are seeing that now. Yung mga countries typically who want to mediate ng peace, tahimik sila. Alam na kasi nila ang totoong mukha nitong kanilang pinagdidepensahan. So yung isang gauge na yan. And we are hoping na patuloy natin maikwento sa kanila. Mailagay kaya nga yung pinaghahandaan natin ng mga reports para maunawaan talaga ng itong mga bansang ito. Kasi naalala ko dati, di ba, Yusek Lorraine, nung nagkaroon tayo ng parang mission abroad, isa yan sa mga tanong ng mga tao na andun bakit wala pang peace talks? So in-explain namin ng problema, ganito. O ngayon, mas pinatindi pa yung ating sinasabi. There was an affirmation dahil itong ginagawa nilang ito ay hindi ito revolutionary, kundi this is just plain terrorism. No? So ito ang mensahe natin dito, yung peace talks na yan, that is holding on to straws. Ika nga kasi sabi mo nga kanina, General Jerry, nasa mga huling araw na sila.